beloved Boss Mike Cervera. Takero Miyamoto at kasama pa rin natin si Jake Magnus. Nasa Zoom po siya. Jake, meron ka yatang ihahabol ha. Meron ka ba? Meron ka ba? May nilalaban ka ata eh. May pagtatama ba? Sinabi ko nga kanina about doon kay Secretary Bunoan nga. Kasi ang pagkakaalam ko, ewan ko lang sa inyo mga pare mga partner. Kasi ang pagkakaalam ko kapag secretary ka ng DPWH or di kaya naman cabinet member ka, bawal magkaroon ng proyekto yung kamag-anak mo or kapamilya mo. Proyekto ng gobyerno. In the same time, kung mayor naman yung isang politician, bawal yung anak niya na makakuha ng proyekto mula din sa gobyerno. Ikaw ba, Tol Takero, ano ba masasabi mo about doon? Hindi kasi napag-usapan, alam ko pagkakaalala ko nung napag-usapan natin nila Coach Jared yan dito. Actually, parang walang pinagbabawal na ganun eh. Kasi pag procurement, merong classifications na makakasali pag ganito. Pero ang alam ko talaga bawal kapag yung ikaw mismo. Kasi si Bongo, kung maalala mo, Si kasama Bongo. yung magulang kapatid eh. Kaya nga yung sinasabi nga natin nung nakaraan, dapat magkaroon ng batas tungkol doon na dapat ipagbawal yun. Alam mo, Mukhang wala nga talaga eh. alam mo, kahit anong gawin mo, basta mga kawatan ang nakaupo Gagawa ng dyan. paraan yan. Alam Sa mo, bagay. Oo. Tama. kapag ka gusto, may paraan, sabi nga nila eh. Pero kapag kaayaw, gayahin nyo si Ping Lacson na walang ganong mga issue. Actually, nung 2000... Delikadesa na lang ba? Si Ping Lacson, minsan misunderstood lang talaga si Ping Lacson minsan eh. Pero ngayon, mas naintindihan na natin kung anong klaseng political alignment meron si Ping. Dati kasi nung panahon ni Digong, ang tingin kay Ping Lacson, balimbing. Ngayon, mas na-establish na ni Ping Lacson yung yung personality niya na pag tama, pag mali. Parang nahuhulma niya na yung yung image niya, yung credibility niya. Yung image niya credibility niya na ganun. Dati kasi balimbing eh. 'Di ba? Ayun ang tingin kay Ping Lacson dati, parang iba na. At least pang-presidente na yan, pwede. Alam mo kasi yung mga nagsasabi lang naman ng balimbing pag hindi na sumasang-ayon sa kagustuhan mo yung sinasabi eh. Di ba? Tama. Tatawagin ka ng balimbing dahil ayaw na nila, hindi na sang-ayon sa kanila yung Minsan natatawagan sinasabi din tayong ganyan minsan. Kaya nga lalayo ka pa ba? Nangyayari din sa atin to sa pagbabulag natin. Yun nga. Sa akin, basta ako, kung ano yung opinion at pananaw ko, at kung ano yung tingin ko na mabuti para sa akin, at para sa mga makikinig sa akin, yun yung sasabihin at gagawin ko. Walang makakapigil kahit sino. Di ba? Magalit kayo. Pero naniniwala ko, na darating yung panahon, mauunawaan nyo ko. Ganon. Parang ganon, si Ping Lacson. Kaya nga. Idol ko eh. Tama. For president na ba yan? For president na? Hindi naman siguro. Sabi niya kasi, hindi naman na siya tatakbo. Hindi na raw ba sabi niya? Siguro, baka mag-aambag na lang siya ng kanyang mga kakayahan at kaalaman para panagutin itong mga sangkot sa mga katiwalian. Anyway, punta tayo dito. Ano ba itong nangyayari kay Manang Aimee? Bakit umaapila pa? Napawalang sala na nga itong si Meron ba siyang apila? Nag-apila ba? Oo. Ang alam ko lang napawalang sala pero mag-apila pala. May MR siya. Motion for reconsideration. Ayaw niya sukuan. Ayaw niya sukuan. Sabi nga doon sa comment section, baka naman may pagtingin na iba si Manang Aimee kay Secretary Boying. Sakto, Ayaw tigilan Sakto, di ba? Masyado nga mga partner mainit sa mata ni Senator Aimee Marcos itong si Secretary Kasi, Boy, no? ganito Mukhang kasi. ayaw tantanan Ganito kasi ni yan Senator Aimee Marcos. Ganito kasi yan, JK. Kasi mukhang malaki talaga yung chance, lalo na ngayon, na si Secretary Boying Rimulya, yung magiging ombudsman. Mukhang siya. Alam naman natin tong si Manang Aimee, gustong gusto pang umangat niyan eh. Hindi titigil yan bilang bilang senador eh. Mukhang gusto magpresidente o vice presidente. Kaya nga dikit kay Sara yan eh. Sa tingin niyo ba yung pagdikit-dikit niya na yan kay Sara, walang intention political yan? Meron yan, di ba? So, ayun nga yung point diyan. Alam kasi nila pag si Secretary Boying Rimulya yung magiging ombudsman,
At kung sakali man na pangarap nila na manalo si Sara o siya, magiging sakit ng ulo nila yan si Secretary Boy Rimulya. O kung ano yung ginagawa ni kasi maraming kaso si Vice President Sara bukod Duterte dyan, sa no, ombudsman, kung ano di ba? yung ginawa ni I think dating may mga isasampa pang kaso laban sa kanya. ano yung dating kasi Martires, 'di ba si Martires, 'di ba? Naging sakit ng ulo ni PBBM si Martires. Ganoon din po si Secretary Boy Rimulya. Tandaan nyo ngayon OIC pa lang ngayon. 7 years yan. Paano kung next year pa i-appoint yan? Oo nga. So 7 years, tapos na yung termino ni Sara. Bakit? Ombudsman pa rin siya. Termino ni Sara na sinasabi mo? Hindi, kunwari lang kung sakali lang. Kung sakali lang. Yung pangarap ni Aimee. Yung pangarap ni Aimee. Yung pangarap na lang ni Aimee, pero yung terminong masasabi, malabo yan. Malabo yan. Kaya nga dyan nga nagtatandem si Aimee. Wala na nga pakialam eh. Kita mo, ngayon, humihingi ng pondo para pan-travel. Pero si Aimee, pumapasok sa survey si Aimee, pumapasok sa survey presidential bulls, pero ilang percent? 1%? 0.0%? 0.03%? Pang-apat nata, no? Pang-apat ba? Pang-apat, pang-5, parang ganun. Oh. Tignan natin kung tatakbo si Manang, bakit hindi? Ano niya naman yun karapatan niya naman yun. Pero ayan talaga yan, isipin mo, kunwari, sabihin na nga natin na si Manang Aimee ay maging presidente, okay, maging vice-presidente, di ba? 7 years si Boying Rimulya, ombudsman. Sakat ng ulo niya yan. Bago mo mapatalsik yan bilang ombudsman, kailangan pa ng impeachment. Ewan ko ba sa kanila, para bang napaka-big deal ng lahat ng yan. Hindi na lang sila magtulungan para puksain itong panawagan ni Pangulong Bongbong Marcos na puksain ang korupsyon na hindi nagawa ng dating Pangulo at administrasyon. Di ba? Kita mo, alam na ni Digong na merong korupsyon sa DPWH. Ang tanong, sabi nga ni Takero, meron ka bang ginawa? Wala naman tayong naalalang ginawa. Parang kinunsinti pa. Ano mga partner, nagbanta lang siya online. Yun lang yun. Yan yun. Parang vlogger. Jake, ganito yan. Kilala natin si dating Pangulong Duterte na iba yung sinasabi sa ginagawa. Iba yung nangyayari na sa mga sinasabi niya. Di ba? Parang parang style niya yata yun na galit ako sa magnanakaw, pero ang totoo kakampi niya pala. 'Di ba? Galit ako kasi diba, sa droga. Diba mga partner nung na-issue, yung na-issue dati si Mark Villar sa clip na kung dinahin niya yon, parang ang dating sa mamamayang Pilipino, pinagtanggol niya pa. Kaya nga. Na may sinasabi pa nga niya na hindi na daw magnanakaw itong si Mark Villar kasi nga mayaman na daw ito. Hindi na daw ito gagawa ng anomalya doon sa kanyang departamentong hinahawakan. Which is ang sekretary ng mga panahon na yon, ang departamento na hinahawakan ni Mark Villar ng mga panahon na yon ay yung DPWH na sinabihan ni dating Pangulong Duterte na maraming issue ng anomalya ng corruption. Pero teka, baka akala mo porke mayaman di na nagnanakaw. Mayaman naman silang lahat Di ba? Halos lahat naman mayaman. Mayaman silang lahat dyan Di ba? Saan ka nakakita dyan na congressman na nagda-taxi? Wala ka mo makita ng ganyan. Siguro kapag naging congressman ako, magbabike na lang din ako. Hindi, pero to be fair, yung kilala ko lang na congressman talagang hindi yumaman si yung sa Makabayan, si Sara Ilago. Di ba? Ayun ang naalala ko Yung salin niya nun, lang 1,000 lang yung salin. Baka naman sa iba na pupunta. Baka tinago, no? Baka tinago. Pero nakita ko siya sa personal, napaka lang. Na, parang damit baklaran lang yung mga damit niya na suot. Siyempre, alam mo, yung mga tao ngayon iba rin yung arrive kapag nakabihis ka, nakasuot ka ng ngayon, Daytona. Sinisilip na nga yung mga di ba? Yung mga t-shirt ngayon ng mga congressman ngayon. Pati damit, pati relo, pati sapatos, pati pantalon, pati alahas. Ultimo na lahat, pati kinakainan mo, sinisilip na nila Ganyan na ngayon nagmamatyagang sambayan ng Pilipino Parang si Tama. Parang ito pa, may singit ko lang, no? Parang si Hart. Di mo si Hart Evangelista, di ba? Ang ngayon, conflict ngayon si Hart Evangelista kasi, siya yung pinaka maraming pinapakitang luxury na gamit Ang nakakapagtaka dito, bakit hindi siya kasama sa top 10 na nagbabayad ng tax? Kaya nga. Di ba? Hindi hindi siya hindi nagfi-fit dun sa lifestyle niya
siguro. Kasi yung tanong ko nga dito, kasi may mga takapagtanggol si Hart eh. Na hindi, Takayro, dati nang mayaman si Hart. Totoo naman. Magkaiba yung mayaman sa luxurious. Dati mayaman na siya dati. Ngayon, hindi na siya mayaman ngayon. Luxurious na siya ngayon. Siguro nagsiselos ka lang kay Cheese. Ay, hindi, Crush hindi mo na. talaga si Hart. Ay, hindi. Parang galit na galit ka kay Hart eh. Hindi. Kay Cheese ako galit. Diba? Wag niyo idamay si Hart ba? Crush ko yan eh. Eto mga partner, Ah. speaking of dapat silipin, di ba dapat alamin din ng mga kababayang Pilipino natin yung kumakalat na balita about dun sa apo ni dating Pangulong Duterte. Nako. Sa pa yan, Sino oh. ba yan? Si Pogi. Sa murang edad. Nagmamay-ari ka, di umano ng 160 outlet ng 7-Eleven. Jake, baka negosyante lang. Malisyoso ka lang. Di umano ay napakarami ding mga chika babe na dinadala sa ibang bansa. Yun, di ba yun? Siguro. Isa pa yun. Oo, pangarap ko yun eh, yung mga Ayun. magdala ng maraming babae sa ibang bansa eh. Mm. Oo. Paiba-iba. Di ba? Diba? Hindi, pero yung 160 na 7-Eleven, ano ba yun? Baka negosyante lang. Alam mo, mahirap din eh. Maipaliwanag yung 160 agad-agad sa murang Pero edad. legit ba talaga yun? 160 Sa na 7-Eleven? tingin mo, sa edad na 10, nagninegosyo na. Ha? Ay, yung diba? kasi mga partner. Ano yung money laundering ba yan? Baka Malamang, yung balita niyo. baka lang, ano. Dapat nga, iniimbestigahan yan eh. Bakit ba hindi iniimbestigahan yung mga Tsaka ganyan? wag na natin intrigahin yung maraming girlfriend. Pogi naman yung yung bata. Pogi yung alin. Yung bata, pogi naman yung apo ni Digong eh. Ikaw naman, porque konti na lang kahawig mo, pogi na eh. Actually, konti na lang pogi ka ng malayo. Pero konti na lang talaga eh. May hawig kayong dalawa eh. Paano? Omar Duterte. Omar, yung congressman, biruin mo. Ha? Hindi rin na nakapag-aral na katulad natin eh. Biruin mo eh. Ha? Naging congressman eh, no? Hindi naman tayo siya naiinggit, ano? Pero siguro, dapat ang aking punto rito, yung mga ganyang mga kaduda-duda na pagkakaroon ng biglang maraming mga ari-arian, dapat iniimbestigahan na eh. Para maiwasan magkaroon ng takot ang mga politikong mga naghahangad pa na mangurakot sila. Di ba? Baka kaya siguro mga partner gigil na gigil si Senator Amy Marcos kay Secretary Boying kasi baka pagka naging ombudsman ito, lahat ng mga hindi gaanong napapansin ng mga kababayang Pilipino natin na dapat ay imbestigahan, baka imbestigahan ni Secretary Boying kung sakali na siya yung mahirang na bagong chairman niyang ombudsman. Diba? Kaya siguro gigil na gigil dyan si Senator Amy. At saka in the first place mo lang. bitawan yung isinampa niyang kaso laban dito kay Secretary At saka Boying. at saka in the first place pa lang talaga, no? Ito yung nabanggit na natin last week to eh. In the first place pa lang talaga, basura na talaga yung kaso ni Amy. Kasi yung ebidensya niya kasi committee chairman's report yung niya ebidensya niya. Hindi siya committee report. So ibig sabihin nun, yung ebidensya ni Amy, yun nagsulat siya rin. Minsan nagdududa ako kay Manang eh. Sa totoo lang. Alam nyo, siguro naririnig nyo na rin ito, no? Si Manang parang parang ningas kugon ba? Para bang may paandar, ano? Ano ba talaga Manang Amy? Tapatin mo nga kami. Ikaw ba talaga yung makakampo ng Duterte o ikaw nandiyan dyan para lang para spy? Oo, hindi spy eh. Para lang magkaroon ng attention yung kabilang kampo sa iyo. 'Di ba? Para bang makakuha ng ng mga kita mo, yung mga vlogger nila napunta na kay Manang Amy. Yung iba galit na galit tulad nila Maharlika, galit na galit yung mga yan kay Manang Amy, pero yung mga vlogger na dating mga yung mga DDS vlogger pinagtatanggol si Manang Amy. Oh, 'di ba? Tayo wala namang pakialam diyan sa diskarte niya. Pero teka, kapag ka natatamaan na si Pangulo sa mga bagay-bagay na mga Hindi na kasi nakakatulong action mo, wala. Hindi na siya nakakatulong sa totoo lang eh. Di ba? Kasi mas natin tayo, alam natin, nag-uusap-usap tayo kung ano yung makakatulong sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos, doon tayo. Kapag nakakabigat na at alam natin na nagiging problema na, nakakahila na sa kanya, di ba, nandyan tayo para kumontra. Tama. Kaya yun yung sinasabi ko nga kanina. Yung nirereklamo ni Amy na
MR, malabo pa rin malabo pa rin ma-aprobahan yung MR niya. Kasi yung ebidensya niya, chairman's report, magkaiba kasi yung committee report eh. Di ba yung ebidensya ni Amy dito, yung ginawa niyang hearing, habang naka-break. Yung tinanong niya sila Boying Rimulya, yung mga sila Torre. So ngayon, kasi di ba sa Senado kasi, merong chairman's report, merong committee report. So wala namang committee report yun yung hearing niya eh. So ibig sabihin nun, walang cross-examination yun. So para bang sinasabi? So ngayon, yung pinasa lang ni Amy Marcos na ebidensya doon, report niya lang mismo mag-isa. So anong ebidensya niya doon? Report niya. Parang sinasabi mo, pinapasaya niya lang si Sara. Si BP Sara, sorry naman. Kaya nga, BP pala yun. No? Parang pinapasaya mo pala parang pinapasaya lang ni Manang Amy. Sa bagay, sa bagay, no? Kasi in the first place talaga, walang kwenta yung kaso niya Kung ako naman kay Sara, makahalata ka na. Makapansin ka na. Dapat mag-isip-isip na siya. Abogado yun, dapat alam niya. Diba? Di ba kunwari kung ako si Sara, teka lang, bakit ka magpa-file ng kaso ng ebidensya mo, ikaw lang di may gawa. Mababasuran lang yan. Correct. At saka, dito mo na malalaman na marami talagang mga politikong mapagkunwari. Ano? Tama. Yung akala mo kakampi mo. Akala mo concern sa'yo. Oo. Sa atin lang may ganyan eh. Yung akala mo talaga, kakampi mo, concern sa'yo, mabait sa'yo, pero sinasaksak ka patalikod ng hindi mo namamalayan. Palagi naman nangyayari yan sa atin, sa politika. Di ba, no? Sa akin naman, yung mga ganyan, okay lang. Nangyayari naman lagi sa politika yan sa atin. Di ba? Kakampi mo ngayon. Kakampi mo ngayon, kaaway mo. Ay, ending. Meron pa nga, umiiyak pa nga eh. Tapos yun pala, bumaliktad na pala. O si Bato, di ba? Tsaka si Zubiri. Niyakap pa yung asawa. Yun na. Naka-points pa. Naka-points pa. Ang galing eh. Di ba? Ganun talaga siguro sa politika. Talagang masalimuot. Kaya kayo mga kababayan, lagi ko po sinasabi na aralin yung maigi yung lahat ng mga bagay, yung mga napapanood ninyo sa social media, at maging sama na rin natin sa mainstream media. At hindi ho namin nililigtas yung aming sarili na kami paniwalaan nyo. Aralin nyo rin. Oo, di ba? Tama. Baka mamaya binabola lang namin kayo. Oo, di ba? Baka mamaya isang Takero Miyamoto lang ang makakadali sa paniniwala na dapat hindi nyo pala dapat paniwalaan. Hindi, pero ano yun sinasabi ko na sa mga content ko yan na yung sinasabi namin dito, i-fact check nyo rin. Correct. Kasi bukod sa, baka kami rin may matutunan din kami. Hindi naman tayo perfecto. Oo, baka tayo rin. Di ba? Minsan Actually, ito lang, tayong mga pro-admin vlogger, pro-admin vlogger naman talaga tayo Hindi ako, BBM vlogger ako. Ikaw BBM vlogger ka? Loyalista ako Sige. Diba? Sige, di ko lang alam. Pero ako pro-admin ako Ako bilang kasing pro-admin vlogger, medyo mahirap yung ginagawa kasi natin. Kasi tayo kasi nagdidebunk tayo ng ng mga fake news, nagre-research tayo bago mag-content. Pinakamadaling vlogger talaga kay Digong. Ang dali lang maging vlogger ni Digong. Sabihin mo lang, mahal namin si Digong. Iyak-iyak ka lang dyan. Kahit ano mangyari, di namin iwan si Digong. Okay na, vlogger ka na Ito naman. Baka sabihin ng mga nanonood sa atin kaya pala ganyan si Mike Cervera loyalista kahit na hindi ho. Kapag may mali si Pangulo, tinutuligsan natin yan. Nangyayari din yan. Kapag hindi kami nakikita sa gabinete niya. Sa gabinete niya na hindi okay, nagsasalita po kami. Hindi yung pagiging loyalista, ibig sabihin, lahat na baw ka na lang ng baw, oo ka lang ng oo. Hindi. Papalag din tayo kapag nakikita nating may mali. Hindi tayo katulad ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte na kahit mali na yung mga kaalyado ni dating Pangulong Duterte, pinagtatanggol pa rin. Tayo, pagka nakikita natin na may mali sa mga kaalyado ni PBBM or di kaya naman mga miyembro ng gabinete ni PBBM, yan naman ay kinikriticize din natin base sa nakita nating mali sa mga ginawa nila. So tayo, hindi porket sumusuporta tayo sa gobyerno, sa presidente, pag may mali, susuporta pa rin tayo. Hindi ganon. Kaya nga tayo,
kinikriticize natin sila pag nakikita nating may hindi maganda na ginagawa. Katulad na lamang nung ginagawa natin kina Secretary Bunoan at dun sa iba pa, na kapag ka nakikita natin, napapansin natin na mali, kinikriticize natin, hindi natin sinasang-ayunan. Oy, teka muna, ikaw talaga, Jake. Kita nyo kami hindi pare-pares na opinion. Sasalita si Jake na ganyan kung kailang wala na si Bunuan. Nung wala na, hindi na siya DPW secretary. Hindi, pero hindi Bago pa wala sa DPWH na, sasalita na tayo. Kasi tayo di ba tayo kumbaga tayo tayo yung medyo magkakadikit na mga vlogger yung parang grupo na rin tayo kahit papaano So napansin ko rin kasi tayo yung yung hindi tayo tulad ng iba na kahit mali na hindi sige lang yan. Yun. Tayo di ba nauwi na nga minsan na pati kami nababash na rin kami. Well, bumalimbing na kayo, bumaliktad na kayo ang ending pala, tama pala tayo. Diba? Teka muna, alin ba yung pagbabalimbing mula umpisa na tayo nandito. Wala naman tayong ibang pinuntahan. Kung hindi nakasuporta pa rin tayo simula umpisa hanggang ngayon. Sa mga oras na to, nakasuporta tayo sa mga magagandang gawain ni Pangulong Bongbong Marcos. Tama. Diba? Tsaka taga debunk ng fake news. Oo, at saka yung mga alam naman ninyo na maraming mga batikos na mga sinasabing mga paninira kay Pangulo. Yun naman yung ating mga ginagawa na itama yung mga maling itinatanim nilang paniniwala sa mga kababayan natin. Tulad niyan, sasabihin nila si Pangulo nyong bangag, paano naging bangag hanggang ngayon wala pa rin kayo na ipapakitang ebidensya? Pag meron naman maniniwala naman diba? tayo Yun lang, 'di ba? Pag meron naman maniniwala tayo. Sabi nga natin, magpakita sila. Nagpakita nga. Oo. Fake news. Gumawa ng peking video para ipalamon sa mamayang Pilipino. Doon lang Ganun ka-engot ng mga DDS no? Doon lang mga kababayan. Kinagat nila yun. Doon lang mga kababayan, isipin nyo na kung nasaan kayong panig Kung pinaniwalaan nyo yung peking video, malamang nasa maling panig kayo. Ayun, tuwan-tuwa yung mga DDS dyan, hindi po ba? Sa mga hindi naniniwala, marami. Hanggang sa yung naglabas nga niya, nasira na di ba? Di na napapansin. Hindi na ngayon siya napapag-usapan. Tropa pala ni Jinggoy yun. Yung alin? Yung naglabas ng Pulburon video. Kadugo pala ni Jinggoy. Kadugo ba? Sabi daw. Talaga ba? Ay, shoutout kay Tol Chris Ulo nasa comment section. Ewan ko dyan. Palibasa malapit na malapit kay Jinggoy yan kay si Chris Ulo di ba? Ay nako. Di ba? Shoutout na lang. Anyways, mga kababayan, mga partner, Tolak, Jake at Takero. Sa palagay ninyo, itong nangyayari ngayon na investigasyon sa mga may kinalaman sa ghost project sa flood control at marami pang iba na dapat na imbestigahan. Hindi lang ho yung proyekto sa flood control Dami pa. Nasigurado kung nagawa nila yan sa flood control, malamang sa mga iba pang mga infra, nagawa din ng mga kasapakat sa sindikato ng DPWH. Kasi insan sabi ni Ping Lacson nga, mas malala pa tong infrastructure na corruption kumpara sa PDAP. Ibig sabihin, mas malaki talaga to. Di ba? Tignan nyo, ang tanong, yung nangyari doon sa PDAP, sino lang ang nakulong? Yung sinapolis lang. Yun lang. Sinapolis lang. So, ibig sabihin Sinapolis pala, lang ang nahatulan doon. ibig sabihin pala, yung sa PDAP pala, sinapolis na pala mag-isa nagnakaw nun. Kaya nga sinasabi, galing talaga. Kaya nga sinasabi ko sa iyo, etong mga politiko, dapat eto talaga, gumawa sila ng mga batas na makakapag-panagot sa mga kapwa nila. Ang nangyayari kasi takipan Takipan, tulad dyan sa Senado. Sabi nung Ang tanong, bakit nagtatakipan? Baka pare-pareha sila. Ayun, diba? Point dyan. Baka pare-pareha siya mga yan. Kasi pag nahuli tong isa, baka mahuli din ako. Ikakanta rin. Diba? Baka sabihin Marcoleta, baka lang, sabihin mo, safe ako dyan.
Kung ako naging guilty dyan, baka idawit kita. Pwede rin. Tanggalin Ganun, ko wig mo. Pwede. baka. Huy. Kaya nga mga partner, kung titingnan nyo, di ba, nung nagsalita si Senator Ping Lacson, na hindi siya natatakot na kapag gumising siya kinabukasan, yung mukha niya makikita niya sa dyaryo kasi wala naman siyang pork barrel. At kung meron mang magdadawit sa kanya, hahabulin niya ng hahabulin niya ng tagaan. Diba? Pansinin niyo yung mukha ng mga kasamahan niyang senador habang nagsasalita ng ganun si Senator Ping Lacson. Napapatitig na lang at yung iba nga medyo mapapansin niyo sa mukha na mukhang alam niyo na yun. At saka ito siguro naging kaparte noon kaya ganyan na lamang yung pinaggagawa nila. Hindi nyo ba napapansin? Si Chis Escudero nananahimik. Tahimik no bigla. Si no? Mark Villar nananahimik. Ha? Yung mga naakusahan na babanggit na pangalan dahil may mga resibo na nagpapatotoo na kumikbak sila ng 100 milyon. Abay, eto yung maiingay ngayon. Todo tanggi. Todo palusot. Di ba? Meron pang nagsabi na pinalaki kami. Na meron pong imperno at ano ba yan? Langit at impyerno. Langit at impyerno. Naniniwala sa langit at impyerno. Ay nako. Yun malapit na tayong magtapos. Ilang segundo na lang matatapos natin programa. Ano ba masasabi nyo? Jake, ikaw muna. So doon sa mga kababayang Pilipino natin, maraming salamat syempre sa tumangkilik ng ating programa. Pangalawa naman, kayo comment below na lamang po doon sa mga viewers natin kung ano po ang masasabi nyo dito sa mga topic na pinag-usapan natin. Kayo, naniniwala ba kayo na itong investigasyon na ito patungkol dito sa maanumalyang flood control at iba pa, talagang may mananagot na hindi lamang mga kontraktor, hindi lamang mga tauhan ng DPWH, kung hindi, maging politician. Kasi kinakailangan talaga na mayroong managot dito. Kasi kung wala pong mananagot dito, siguro naman napakinggan ng mga kababayang Pilipino natin yung panawagan ng mga nag-iingay na kung walang mapapanagot dito, mapipilitan silang gumawa ng aksyon para may managot. So maliwanag naman yung mensahe ng taong bayan. So ako, naniniwala ako, in the end of the day, kapag napatunayan yung mga may sangkot dito, talagang sana mapapanagot yung mga yan at sana may managot. Yun. So kayo mga partner. So, maraming salamat sa mga sumusuporta para sa Big Five, no. So, marami Big V. Big V pala, Big V, sorry, Big V. So, marami naghahanap kay Coach Jarrett at kay Sangkay. So, next week pupunta si Coach Jarrett, sabi niya. Si Sangkay mukhang nasa probinsya pa next week. So lang, talagang ganun talaga ang buhay. May mga kanya-kanya tayong mga personal na gawain, no. So, yun, maraming salamat po sa pagsuporta po sa Big V. And then bago po tayo magtapos, no, syempre babatiin ko po yung pamilya ko, yung asawa ko, tsaka anak ko na nagpapaayos ng laptop ngayon. Tapos yung nanay tsaka tatay ko na nasa Aklan. No, andun po yung chewin ko na nagpapagaling po sa sakit po sa kidney. So pagaling po kay Tito diyan. Tapos syempre sa mga kapatid ko. So shoutout sa inyo, no. So salamat po sa inyo lahat. Thank you po. So yun, nasabi naman na lahat ng mga kasama ko rito, nandiyan si Jake at nandito si Insan. Siguro magpatuloy po tayo sa pagmamatsyag kung ano po ang mga susunod na mangyayari. Lalong-lalo na po, hindi natin alam kung sino ang tunay na kakampi at kung sino ang tunay na kaaway. Ako po, Mike Cervera po. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Our beloved Boss Mike